all we have to do is surrender to Jesus. We have to surrender yung pride natin, surrender our control, and surrender yung mga bagay na akala natin okay na. Pero sa prayer meeting natin, okay na to, pero hindi pa pala. Kasi kay Jesus, sobrang, mas madami pa siyang ipoprovide sa atin. And right now po ba, madami po ba tayo iniisip? For sure, madami tayo iniisip right now. Anong Noche Buena sa 24? Anong merienda mamaya? Anong gutom na ako? Anong ulam ng mga anak ko pag-uwi? Madami tayong iniisip po. Pero sabi daw po, kahit madami tayo sa puso, wala daw pong maliit, walang maliit na puso. Gano'n daw po kalaki yung heart natin. Sabi po, ganito daw kalaki yung heart natin po, ano? Ganito yung mga hands niyo. Yung tama po ba? Ganito, yung mga nag-nursing. Ganito daw po kalaki yung heart lang natin. Pero yung mismong heart, yung binigay sa atin ni God, yung capacity, kasi nga kaya natin magmahal ng kahit nasasaktan na tayo. Kaya natin magmahal kahit hindi tayo mahal. Kaya natin magmahal ng unconditional. Ibig sabihin, sobrang laki ng capacity ng heart natin po. Lalo na sa mga nanay at tatay po, no? Mga fellow mother and fathers. Ayan ba? Pag nagkaanak po tayo na hindi natin ma-measure, walang measurement ang love natin for our children. So kay Jesus pa kaya, wala daw pong maliit na puso. Kailangan lang po natin buksan. Pagbuksan si Jesus. And yung huli po natin is, tanggapin ang kanyang paanyaya. Tanggapin ang invitation ni Jesus Christ. Kasi, chinek natin yung heart natin, puno pala ako busy pala ako sa school masyado, hindi na pala ako nakapag-devotion. Nagsisimba lang pala ako, pero after, may kipag-chismisan din ako. Parang gusto ko lang makipagkwentuhan. Tapos yung second natin, sabi po, is make room para kay Jesus. So dapat hindi puro worldly things lang. Yung third natin, tanggapin talaga po yung invitation ni Jesus. Kasi baka masyado natin pinapahalagahan yung, masyado natin pinapahalagahan yung value natin from other people. Kasi God, nandiyan, binavalue tayo. Kahit ano pa yung estado natin, kahit ano pa yung itsura natin, kahit wala kang pera right now, walang pakialam si Jesus. At kahit wala kang ligo right now, ayan, okay lang kay Jesus. Alam mo yung larungan, ligo ka muna, toothbrush ka muna. Isip ko dati ang lungkot nun, bawal sumama yung bata dun sa bilog hanggat di siya naliligo or di siya nagtutoothbrush. Pero kay Jesus, lahat yan, ini-invite niya. Paki-next po. Ini-invite ni Jesus ang lahat to take Him, accept Him, and He will accept you. Kaya naman, ngayong Pasko po, ang story ng In ay nag-remind po sa atin ng isang mundo na walang naging room for Jesus. He was rejected from birth to death. Ayan. Pero we should remember na tayo po ngayon na nasa panahon ngayon na inaaral natin yung salita ng Diyos, na huwag natin po siyang i-reject. We should make room for Him. And ngayong Pasko po, na pag naramdaman natin malungkot tayo or feeling natin rejected tayo, alalahanin natin yung mismong birthday celebrant sa 25. Sino bang magbe-birthday sa 25? Wala dito yung asawa ni Sister Bebot. Di ba magbe-birthday talaga ng 25? Yung mismong isa pang birthday celebrant is na-reject din siya sa mundo. Naging parang tayo din siya. Naging parang siya ay parang tayo din. Kaya huwag natin i-reject si Jesus sa life natin ngayon. So, yung task po natin, next po. Ayan. So, yung Christmas task po natin is to pray and reflect daw po. Baka meron po tayong mga taong nasaktan or naparamdam ng rejection. Baka meron po kayong natapakan last year, sa simbang gabi last year. Bisitahin daw po natin sila, tapos ipagdasal and bigyan ng words of acceptance and encouragement. Kasi ang sabi daw po, baka di ba tayo minsan nag-iipon tayo ng sama ng loob. Parang yung last year, pa naalala mo, kapag nakita mo ulit siya yun eh, siya talaga yung gumawa sa akin ng sama ng loob. Eh di siya din, baka meron din siyang ganun sa'yo. So kailangan i-accept natin. Kaya Brother Arnel, ayoko sana, ang love ko si Brother Arnel. Dapat magpatawaran po tayo ngayong Pasko. Paki-next po. Ayan. So, mabilis na malaman po ito. Ayan. Yung after po kasi itong Christmas task, habol ko lang po na dun po sa mga nag-innkeeper, ilinaw ko lang po na hindi naman nila pinush away si Jesus. Hindi nila pinalayas na, ay, yan ba yung isayaw namin sa kanya. Sadya po lang talaga silang full na sila. Nagigets po ba yung term na full? Kasi tayo nga po mismo, hindi naman natin hindi natin consciously and sinasadya na i-reject si Jesus. Na ay, sister, ito yung Bible, ayoko. Hindi naman tayo ganun. Minsan busy lang talaga tayo. Minsan may mga abalahin tayo, may mga labahan tayo, may mga hugasin tayo na hindi natin kaya mag-make time for Jesus.
Yun yung nagiging full na tayo, nagiging katulad ng mga innkeepers. Okay, next po. Ayan. Sabi, making room doesn't mean fixing yourself first. It means opening your heart as it is. Hindi po hinahanap ni Jesus na perfect tayo. Walang perfect. May mga kasabi po ba dito, perfect ako? Si Sean daw po, perfect. Ayan. Walang perfect sa atin. And hindi hinahanap ni God ang perfection. Hinahanap niya po yung humility natin na mag-surrender sa Kanya. Sabi nga po sa last verse natin, Revelations chapter 3, verse 20, Jesus Himself said, "Here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in." This Christmas, papasukin po natin si Jesus. Pag may kumatok po sa inyo, papasukin niyo po ako, bibisitahin po kayo sa bahay. Joke lang po. Papasukin natin si Jesus, papasukin natin yung mga nangangailangan. Kasi Christmas nga po yun, at saka hindi lang naman tuwing Christmas. Let us welcome Jesus in our hearts. And ayan, bago po tayo mag-closing prayer, inaanyayahan ko po ang lahat na mag-close po ng eyes, kung pwede lang po. Ayan, mag-close po tayo eyes sandali. And magkaroon po tayo ng saglit na meditation ng ating buhay as we feel the presence of the Lord. Paki-close po lahat ng eyes ko, akin. Okay, sorry. Sige, tahimik po. Sige. Pikit lang muna po tayo. Alisin po natin lahat ng distractions. Pwede po pahina pa po kahit ng music. Ayan. Okay. Sige, maikli lang po ito. Pikit lang po tayo. At damhin natin yung presence ni God. Baka po kasi sa mga oras na to, alam ko po medyo magulo po ako, kinabahan po ako, pinagpapawisan ako, pasensya na po. Pero yung message po ni God is clear right now. I know we have felt rejection. We have all felt rejection. Lahat tayo ay nireject ng mundong ito. Merong mga taong hindi talaga magmamahal sa atin, pero si Lord mahal na mahal tayo. Kapatid, at this moment, balikan or isipin po natin ang panahon na nakaranas tayo ng anumang uri ng rejection. Yung time na hindi tayo pinili, yung time na tinanggihan tayo ng mga tao, pinagtawanan, ininsulto, binaliwala. Meron po ba ditong ni-reject ng mga kaibigan, kamag-anak, o kapitbahay dahil iba ka sa kanila? Kaya di ka nila naiintindihan. Meron po ba ditong ni-reject ng asawa mismo or girlfriend or boyfriend? May pinili lang talaga silang iba. Meron po ba ditong mga anak na ni-reject ng magulang dahil kulang ka kapag kinukumpara ka sa mga iba? And meron po ba ditong nakaramdam ng matinding problema na sinabi sa'yo, maarte ka lang, marami kang may mas malaking problema kaysa sa'yo? Meron po ba ditong nakaranas na maliitin, pintasan dahil sa iyong itsura, ugali o talino? Kahit ano pa yung nararanasan mo, sinadya man nila to o hindi, nasaktan ang iyong kalooban. Rejection often leaves a mark or trauma sa puso at isipan natin. Yung bang napatawad mo na yung nanakit sa'yo, pero minsan pag may naalala ka, kumikirot ulit sa puso mo, you will feel the pain all over again. Ilang ulit mo na rin bang na-question ang sarili mo kung bakit parang hindi ka sapat? Bakit parang hindi ka kapili-pili? At this moment, sinasabi sa'yo ni God na nauunawaan ka niya. Nauunawaan ka ni Jesus dahil siya mismo ay nireject ng paulit-ulit. Siya na tinanggihan mula pagkasilang hanggang kamatayan ay nakakaunawa sa iyong pinagdaraanan. Gustong sabihin ni God na iipunin niya at papahilan niya ang mga luha at yayakapin ka niya sa oras ng pakiramdam mong mag-isa ka. Hindi pa tapos ang story ng life mo. Sa dulo, maniwala ka, pag kay God ka lumapit at nagtiwala, may magiging magandang conclusion din ang iyong kwento. Magpatuloy ka lang. Huwag kang gumanti sa iyon, sa gumawa sa iyo ng masama. Kay God mo ito ibigay at pagkatiwala. Dahil naririnig ni God ang bawat hinaing mo. Nakikita niya ang bawat luha na pilit mong tinatago sa iba. At sinasabi niya sa iyo ngayon, anak, sa akin ka lumapit at magtiwala. At sinasabi ni God na mahal kita just as you are because I created you. You are fearfully and wonderfully made. Sa mata ko, ikaw ay napakahalaga. Para sa akin, ikaw ay napakaganda. Natutuwa ako pag nakita kitang masaya. Ikaw ay pinili ko, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan.
Para sa lahat ng nakaranas ng rejection, sabi ni Lord, ikaw ay akin noon, ngayon, at magpakailanman. Maraming salamat po. Pwede niyo na po open yung eyes niyo po. Prayer anthem tayo. Yes, closing prayer. Dapat na po tayo sa ating pangwakas na amin. Christmas. Malamig ang simoy ng hangin, kay saya ng bawat damdamin. Ang tibok ng puso sa titig, para bang hulog na ng langit. Himig, Pasko'y naganap, mayroong sila lahat. Wala ang kalungkutan, lubos ang kasiyahan. Himig ng Pasko'y umiiral sa loob ng bawat tahanan. Masaya ang mga tanawin, may awit ang simoy ng hangin. Himig, Pasko'y naganap, mayroong sila lahat. Walang kalungkutan, lubos ang kasiyahan. Hiling ng Pasko'y umiiral sa loob ng bawat tahanan. Masaya ang mga tanawin, may awit ang simoy ng hangin. Ang tibok ng puso sa dibdib, para bang hulog na ng langit. Sige po, closing prayer po tayo. Pikit po natin lahat ng ating mga mata. At damhin po, presensya ko ng Diyos. Panginoon, salamat po sa gabing ito at sa mensahe muli na ipinalala niyo sa amin. Salamat dahil kahit kami ay napapagod, nalilito, o puno ng takot, ikaw ay nananatiling tapat. Ngayong gabi po, inaalay namin sa inyo ang aming mga puso. Turuan po kaming magbukas ng espasyo para sa iyo, sa aming oras, sa aming mga desisyon, at sa aming mga pakikitungo sa kapwa. Tulungan po kami maging daluyan ng iyong pag-ibig na sa halip na magsara, matuto kaming tumanggap. At sa halip na umiwas, matuto kaming magmahal. Sa pag-uwi po namin mamayang gabi, sumama ka sa amin, manatili ka sa amin, at ipaalala mo po araw-araw na
na ikaw ang aming kapayapaan. Ikaw ang nagmamahal sa amin. Despite all the rejections of this world, Lord, you love us, Lord. You accept us, Lord. You are here for us, Lord, and we thank you for that, O Lord. Maraming salamat po sa gabing ito. Ang lahat po ng ito ay itinataas namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you po, maraming salamat. Upo lang po tayo sa serve po ang ating pagkain. Salamat po. Uy!